At kaugnay pa rin po ng pananalasa ng buhawi dyan sa may San Miguel, Bulacan. Makakausap po natin si Kapitan Bogart Ligon ng Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Magandang tanghali po sa inyo, Kapitan. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po naman. Makikika-update lang po kami sa sitwasyon ninyo ngayon sa lugar ninyo, no? Dahil po dito sa buhawi na tumama sa inyo kanina. Apo. Ano po ang update natin, sir? Ngayon po, kasalukuyang inaayos na at nandito ang aming puting mayor at inaasikaso naman lahat ng mga bahay-bahay dito at tinitingnan, ini-inspection niya kung ano ang mga dapat na ilagay po sa mga tulong para sa mga nasalanta ng Opo, buhawi. nakikita po namin na yung mga sira-sirahong bahay, 20 po yan. Meron po bang nasaktan? Ala naman po. Pakikwento po sa amin yung buong pangyayari po kung maaari, ano? Mga 9 to 10 po ng gabi, bigla na lang po malakas nga na ulan. Tapos po merong hangin na nadinig ang mga mga nasa loob ng bahay at akala nila kung ano yun, natakot na sila at nagsipagyuko na lang po sila sa loob ng mga bahay nila. At ayun nga po, bigla na lang po natanggal ang kanilang bubong ng mga 10 minuto lang po pangyayari. Kaya nga lang po, hindi po sa isang lugar lang, bigla po tatalon sa ibang parte ng lugar namin dito sa Sibol. Paano po yung assistance na ibinibigay nyo naman doon po sa mga nawalan ho ng tirahan? Marami-rami rin ho yan, ano? 20 ho ng pamilya yan. Ang ginawa po namin, pansamantalang tumira po sila sa kanilang mga sa mga katabing bahay at naglagay na po kami ng mga ibang itulong. Kamukha po ng sa Chenso, yung mga gamit namin dito. Dinala rin po ng ating buting mayor kung ano kailangan po nila. Opo. Chenso, mga gamit po. Opo. Bukod po doon sa mga bahay na nawasak, may mga iba pa hong pinsala at tuhong buhawi. Ano pa po yun? Yung santuaryo ng Rizalista, yun po ang malaki ang naging damages dahil buong bubong po ng kanilang santuary, natangay po ng malakas na hangin. Buong-buo po yung bubong na yun. Sir, unang beses lamang ho ba itong buhawi na nanalasa sa inyong lugar? Nung mga nakaraang taon, meron lang, pa isa-isang bahay lang na biglang nadaanan lang po. Ganon, di ngayon nakamukha nitong iba-ibang lugar din namin sa barangay. Siya po ang dinaanan niya. Nagulat nga po kami, patalon-talon yung paiba-iba ng direksyon. Yung buhawi niya, hindi lang sa isang lugar. So talaga hong, I'm sure lahat po tayo dyan ngayon ay nag-uusap na ho ba kayo para doon sa mga gagawin pa rin ninyong mga hakbang, ano, para po pag mga ganito? Opo. Nag-uusap na po kami rito po. Opo. Ano maganda po. Eri po, kasalukuyan po namin nililinis yung mga punong malalaking nakahalang po sa mga daan. Meron ho bang meron ho bang mga daan na hindi po pwedeng madaanan dahil sa mga punong nabuwal? Ako naman po ngayon po okay na, passable na po. Eri po, nalinis na po namin dito po sa tabing karsada, papuntang Madlum. Siguro ang pinakamaganda na lamang ho nakikita natin dito, wala hong namatay, walang nasaktan. Wala po. That's at least good news. Ano man lang ng mga pamilya. Sige po, makikibalita na lang po muna kami sa inyo muli sa mga susunod na araw pa rin. Ukol pa rin po siyempre sa kalagayan po ng ilan pang mga nawalang bahay dyan. Maraming pong salamat sa inyo, Kapitan. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Opo. Magandang tanghali rin po. Yan naman po si Kapitan Bogart Ligon ng Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan.